Patrick. Ginawa ko po yung sistema, marami po akong managers under me para pag kung ano po yung mga kailangan ko, sila na lang po yung bali po kumukuha po kami ng managers, under ko po lahat yun. Para pag may mga kailangan akong ipa-check sa kanila is nababantayan ko per area or per department. Sa planta po kami na po talaga gumagawa ng kumukuha rin po kami ng mga ibang clients na gusto magpagawa sa amin ng mga cosmetics. So may mga managers po lahat yun. Like sa management po, si Amanda po yung pinaka-manager. Sa baba po nun may mga managers po. So, hindi po sila nagpapagaya. Sir Manix, as a co-producer, co-manager ng Star Magic kay Piang, paano ang division of management kayo? Ano yung mga scope nyo? Ano yung sa kanila? Based sa contract naman po, ang masusunod naman po talaga is siyempre yung Star Magic. So, ano lang po yung kailangan po ni Piang, i-supportahan ko lang po yung provide. Kasi, yun naman po yung guidance. Pero sabi nyo kanina, hindi naman nagbago si Piang yung ugali. So parang guided naman din ng Star Magic. And bilang kayo yung nakadiscover sa kanya, meron din ba kami input sa kanyang attitude, lalo na ngayon nag-aartista na siya? Apo, sinasabihan ko po siya na parang hindi na pwede katulad dati sa social media na medyo very hyper, very active. Yan medyo pag-gear ka na kasi hindi lahat ng mga brands gusto ng ganyan attitude. So medyo pag mapapanood niyo siya medyo kalmado. Kasi may nag-viral before na video, parang MMFF yata parade yun, na naghahagis siya ng mga posters, tapos medyo labas siya doon. Anong true story doon? Yun po. So, parang feeling ko kasi ni Bianco is parang pag nakilala ka niya, close ka na niya kaagad kahit mga hindi niya pa nakakasama. Feeling ko po, paglalambing niya yan na misinterpret po ng mga So sir, ano ba ang totoong ugali niya sa pagkakain? Napakabait po. Tsaka alam niyo pong walang masamang tinapay, walang insecurities. Gusto na lang mag-enjoy. Sir, kasi karamihan ng mga sumisikil artista sinasabi lumalaki ang ulo. Talaga bang hindi lumaki ang ulo niya? Para sa akin po hindi po. Parang mas bumait ka, mas seryoso sa trabaho. Sa kaibigan namin, Opo, kasi tulad po nito or hindi ba parang ayaw niya po siya natin. Na-interview na po, na bago po yung pananaw dito or baka siguro kailangan niya lang po mabigyan ng oras or time na para makilala niya. sir, pag sinabi ni Piang na nililigawan siya ng siya, ano masasabi mo? Basic ba yun? Wala naman po, pero siguro kung sa tingin ko napunta siya sa ibang love team, tulad po, i-guide lang po siya. Pero siya pa rin mag-decision. The management. Hindi niya binibigyan ng advice. At ganun lang po, advice lang po, pero hindi po na ganito. Ano yung mga advice na binibigyan mo sa kanya? Kilalanin niya po na mabuti yung love team niya before siya mag-decide o kung ano man yung gawin. Pero magkaibigan pa lang mo talaga, wala pa relationship, sir. Ang alam ko po parang naligaw dito. Ligaw-ligaw. Sorry, bukod ba kay JM, may iba ka bang mga celebrity na nandito na kay Ang alam ko wala. So anong reaction niyo, sir, nung kumalat, nag-viral na nag-relieve in na raw sila, hindi lang basta ligawan? Ayo, baka misunderstood pag kasi parang hindi naman. Tinanong niyo Ginawa siya? yung damage control doon. Ang ginagawa ko nila, Ma'am Miss Portia, ganyan, is huwag na pong magsalita, lalo na pag alam po nila yung Si Piang ba na-affect personally and mentally? Nung time po kasi namin, lahat kami sanay naman po kami babae.
So siguro naging training ground niya yun na parang hindi na masyadong magpa-affect. Wag lang siguro yung nanay niya ang mabash kasi talagang dun siya ma-affect or pag-parents niya. Pero pag sa kanya lang po, sa tingin ko parang wala na. Pero dumating po ba sa point natin na apektuhan siya? Sa Sa mga issues sa mga bash, nagsumbong sa inyo or sa tingin ko po nakakayanan naman. Or siguro po sa mga dahil sa mga nakapaligid sa kanya, sinusuporta po siya. Lalo na po yung mga managers niya po, napakagaling po sila. Or hindi po yun babasa. Sir Manix, very favorite siya ni Miss Isabel Valverde sa Liga. Inihaltulad pa siya kay Maricel Soriano. Ano yung Nakaka-proud po kasi syempre galing po sa amin yan. So, siguro po yung mga ginagawa namin mga activities sa management is nakatulong po kahit pa paano doon sa mga sinasabak niya mga proyekto. Even mo na sir, sinabi niya na mahusay? mahusay si Bitcoin. And wala pa po kasama na niya ngayon sa Haunted Carnival? Hindi naman po namin sobrang training po yan, pero siguro likas na sa kanya yung pag-arte and dahil siguro po mahal niya po yung ginagawa niya, kaya nailalabas na po talaga yung full potential. Sir, pakikwento nga, sir, ibig sabihin, bago siya napunta ng PBB, kumanta muna siya sa inyo? Tapos Ako, ba? ilang years din po siya sa... Paano ginawa niya, sir? Pakiulit mo. Kasi din siya, di ba? Apo, Ano siya? pumunta po siya sa amin, visitors, nag-stay siya 1 to 3 months, chinek po namin kung okay po yung attitude niya or magkakasundo po kami. Kasi sa ibang management po, kung punta mo doon, pirma agad. Oo. Hindi nyo nalalaman kung compatible ba kayo. Tapos at the end of the day, away kayo kasi hindi naman kayo compatible. So, ganun ang ginagawa ko. Kahit abutin tayo ng 6 months o 1 year, bago ka pumirma sa akin, okay lang makakapag-antay ko. Kesa nakapirma ka na sa akin, tapos nag-aaway Yeah. kayo. So, ganun po. Ganun din po yung ginawa ko kay Fiang. Nag-stay siya. Doon, nag-live selling siya. Binigyan po namin ng mga projects online. Okay. Ganun po. Habang nag-aaral po siya sa Manila. Pero parang module lang or online. Kaya nakakapag-stay siya. So, anong first impression nyo kay Fiang noon? Mabait na bata. Parang maldita na parang sa unang tingin. Pero pag makikita mo, napakalambing. Kung mag-aabunan siya, laging meron po sa grupo. Napakabait. Wala po. So, sir, nung nasabi siya mag-PBB siya, kumuha kayo kagad? Opo, lahat. Marami po silang condition. Sir, upon your observation po, marami po ba kasabayan sila